Hi guys, I'm back. Sa video ito guys, pag-uusapan naman natin guys ang regarding sa mga narcissist na tao. I-share ko lang sa inyo yung aking experience guys regarding sa kanila. Tatalakayin natin sa video ito kung ano nga ba ang kahulugan ng narcissist, ano nga ba ang mga signs na kayo ay nakikipag-deal na pala sa isang narcissist, at paano nga ba natin malabanan, maiwasan at saka ma-outsmart ang isang narcissist. Hi guys, I'm back. Sa video ito guys, pag-uusapan naman natin guys ang regarding sa mga narcissist na tao. I-share ko lang sa inyo yung aking experience guys regarding sa kanila. Tatalakayin natin sa video ito kung ano nga ba ang kahulugan ng narcissist, ano nga ba ang mga signs na kayo ay nakikipag-deal na pala sa isang narcissist, at paano nga ba natin malabanan, maiwasan at saka ma-outsmart ang isang narcissist. Kaya panoorin nyo ang video ito guys kung gusto nyong magka-idea regarding sa isang narcissist. Kasi baka mamaya isa sa mga ka-deal nyo dyan or isa sa mga karelasyon nyo, narcissist pala nang wala kayong kamalay-malay. Una guys, ano nga ba ang narcissist? Ang narcissist, sila yung mga uri ng tao na may labis na admirasyon sa kanilang sarili. Sila yung mga taong may sobra-sobrang paniniwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang talento o sa kanilang itsura. Sila yung mga self-centered na tao guys, ang kanilang pansin ay nakatuon lamang sa kanilang sarili. At ano-ano nga ba ang mga signs na nakikipag-deal na pala kayo sa isang narcissist? Ang mga narcissist na to guys ay napaka-manipulative nila yan guys. Paano nga ba nila ginagawa ang pagmamanipula sa inyo? Una nilang daliin yung isip at saka yung emosyon nyo guys. Paano nga ba nila ginagawa? Halimbawa guys, mag-open up kayo, halimbawa sa partner nyo, sa karelasyon nyo, or sa kaibigan nyo, na nagbabalak kayong mag-apply ng panibagong trabaho, nagbabalak kayong mag-abroad. Ang gagawin nila yan guys, i-discourage nila kayo, sasabihin nila, wag nyo nang itutuloy yung plano nyo, kasi tsak hindi kayo matatanggap, kasi hindi nyo kaya, or mahina kayo. Yung mga ganong tactics guys, gagawin nila lahat guys para i-discourage kayo. Bakit nga ba nila yan ginagawa? Kasi guys, gusto nila mawalan kayo ng tiwala sa mga sarili nyo. Gusto nila isipin nyo talaga na hindi nyo kaya. Gusto nila guys na mamaliitin nyo yung sarili nyo. Kasi nga, yung ibang tao nga, sinabihan kayo na hindi nyo kayang gawin. Diba? Talagang itatatak nyo sa utak nyo ngayon na hindi nyo kaya. Kasi sinabihan kayo na hindi nyo kayang gawin. Kaya ko daw guys ha, kapag naka-encounter kayo ng ganitong tao guys, mag-isip na kayo. At saka guys, itong mga narcissist na to, mga competitive tong mga narcissist na to. Naalala ko yung ex ko dati. Nung may achievement akong nagawa sa buhay ko guys, ang ginawa niya, hinigitan niya kung ano man yung nagawa kong achievement. Kasi ito sila guys, ayaw nilang may nakakalamang sa kanila. Kasi feeling entitled yan sila guys. Kasi nga so labis yung paniniwala nila sa sarili nila na kaya nilang gawin ang lahat ng walang nakakahigit sa kanila. Ganon sila ka-competitive. At saka napaka-controlling nitong mga narcissist na to. Paano nga ba nila kinokontrol yung kapwa nila? Unang-una guys, papasok na dyan yung love bombing. Halimbawa sa karelasyon to guys ha, sa mga karelasyon ng mga narcissist. Ano nga ba yung love bombing na yan? Ang love bombing na yan guys, yun yung ririgaluhan kayo ng mga partner nyo ng yung sobra-sobrang, yung mga mamahalin na regalo guys. Bibigyan kayo ng mga bagay na feeling nyo parang hindi nyo deserve. At saka guys, paglalaanan nila kayo ng panahon, bigyan kayo ng sobra-sobrang atensyon ng mga narcissist na to guys. Talagang pinapriority nila kayo. Bakit nga ba nila ginagawa yan? Kasi guys, gusto nila magkaroon ng bond sa inyo. Gusto nila guys, magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila para balang araw kung maisipan nyo ng kumawala or makipaghiwalay sa kanila, hindi nyo magagawa guys, kasi isusumbat nila lahat yung mga nagawa nilang kabutihan sa inyo guys. Kaya
feeling nyo tuloy ngayon, wala kayong choice, wala kayong karapatan na humiwalay sa kanila. Ganon ang intensyon nila kung bakit ginagawa nila yung love bombing na yan. At saka guys, isa sa mga hilig gawin ng mga narcissist na to guys, mga ano to sila guys, nanggagaslight sila. Paano nga ba yung gaslighting na ginagawa nila guys? Unang-una guys, lilituhin nila yung isip nyo guys, gagawa sila ng mga senaryo para lituhin yung isip nyo. At saka guys, gagawa yan sila ng mga bagay-bagay na ikakapahamak nila guys. Pero ibibintang nila sa iba. Naisip ko tuloy yung ka-boardmate ko dati guys. Ang ginagawa niya, yung tubig namin sa sa CR, binubuksan niya as in umaapaw na talaga yung timba at saka yung mga ilaw sa baba guys, kasi sa baba ako sa baba yung kwarto ko, sila sa taas. Yung ilaw sa baba nakasindi lahat. Tapos ngayon, ang ginagawa niya, binabintang niya pala sa akin. Sinasabi niya dun sa may-ari na ako may gawa. Siya naman talaga yung gumawa. Ganon ang pag-uugali ng mga narcissist na to. Kaya mag-ingat kayo sa mga narcissist na to. At saka guys, mahilig yan silang yun nga, nang babaliktad sila ng sitwasyon. At saka guys, kapag nakipagrelasyon kayo sa mga narcissist na to guys, parang pinoproject nila sa inyo guys na para guys, yung mai-insecure kayo, yung parang nahihirapan kayong magdesisyon para sa sarili nyo. Parang ganun yung feeling nyo kasi nga dinadali nila kayo emotionally at saka mentally. Kaya napaka-toxic ng mga ganitong klase ng tao guys. Hindi po talaga, napaka-unhealthy niya guys. Kaya kailangan talaga mag-ingat kayo sa ganitong uri ng mga tao. At saka ang mga narcissist na to guys, mga yan sila guys, lack of empathy. Ano nga ba yung lack of empathy? Sila yung mga tao na walang kakayahan na unawain yung nararamdaman ng kapwa nila. Sila yung mga tao na walang kakayahang intindihin yung isang sitwasyon. At saka mga rin to sila guys, mga cheater, mga sinungaling, mga yung tawag dito, mga mayayabang. Bakit nga ba sila nag-cheat sa partner nila? Kaya sila nag-cheat guys kasi feeling kasi nila guys, powerful sila kapag nag-cheat sila kasi nga hindi sila sumusunod sa rules. O ano nga ba yung rules ng relationship, 'di ba? Bawal mag-cheat. 'Yun, kapag nag-cheat sila guys, feeling nila may power sila kasi nga hindi nila sinusunod yung rules ng relationship. Wala yan silang batas guys kasi ang iniisip nila sila yung batas. Yun talaga yung purpose nila kung bakit sila nag-cheat. At para na rin sa sarili nilang kaligayahan. Tapos guys, ang mga narcissist na to guys, mga yan sila yung mapagsamantala. Sasamantalahin nila yung kahinaan mo guys, halimbawa. At saka, halimbawa, katulad sa nangyari sa akin dati. Yung sa ex ko, alam niyang nag-online selling ako, malakas yung aking online selling. Sinasamantala ako, mayroon siyang pinapabintang produkto sa akin, gusto niyang i-post ko, gusto niyang ibenta ko. Tapos malaman-laman ko, grabe pala yung patong niya, yung presyo na binigay niya doon sa sa produkto na Buti na lang nag-research ako sa online, napakamura lang ng produkto, pero yung sa kanya sobrang mahal. 'Di ba gusto niya akong samantalahin kasi nga nakita niya na malakas yung online selling ko. Gusto niya sigurong pagkakitaan ako ng malaki. Tapos guys, ang mga ang mga narcissist na to guys, mga to sila guys, mga kulang sa pansin, mga attention seeker yan sila guys. Gusto nila ang attention nyo, nasa kanila lang. I-share ko na naman yung experience ko sa ex ko. Tawag ng tawag siya guys, tawag nung kami pa. Grabe, parang wala ka nang magawang trabaho. Mamaya-maya tutunog yung cellphone mo, tawag siya ng tawag. Parang gusto niya lahat ng oras mo, lahat ng attention mo, nasa kanya lang. Wala ka nang magagawang trabaho sa kanya. Tawag ng tawag. Gusto niya, papanoorin mo siya kung anong ginagawa niya. Para mga ganun guys, parang yung nakakasawa na din pag yung ganun ang karelasyon mo, 'di ba? Kahit naman sino siguro hindi gugustuhin na ganun ang mangyayari. Kaya mag-ingat talaga kayo sa ganitong klase ng tao guys. Tapos naman yan sila guys, na minsan parang caring din yan sila guys. Akala nyo lang yon, caring sila. Katulad nung naman, yung landlady ko naman, experience ko to sa landlady ko. Nung bagong lipat lang ako, unang araw lang ng lipat ko, syempre guys, napagod ako sa pag-impake ng mga gamit ko. Tapos lumipat na ako sa kanila.
Tapos, sinabihan niya ako yung pagdating ko, wag daw muna ako mag-arrange ng mga gamit kasi magpahinga daw muna ako kasi alam niya pagod ako. Akala ko talaga totoo. Akala ko napaka-genuine, napakabait naman ito. Yun ang gusto kong tao. Ito yung ganitong gusto kong tao, napakabait. Diyos ko, mamaya-mayang konti guys, hindi pa ako wala pang 15 minutes yung pahinga ko. Akala ko makakatulog ako. Tawag na siya ng tawag. Nasa labas na siya ng pintuan ko kasi daw i-arrange ko na daw yung mga gamit ko kasi daw pababain daw niya yung dalawang ka-board mate sa taas kasi mainit daw, doon daw niya patulugin sa baba. Kaya daw yung mga gamit ko daw i-arrange ko na daw sa kwarto ko. Samantalang sinabihan niya ako na magpahinga ako, tsaka ko na lang daw i-arrange kapag nakapagpahinga na ako. O diba? Ganon sila kaano guys, hindi sila ano sa mga sinasabi nila. Wala silang isang salita yung mga narcissist na yan. Itong mga sinasabi ko guys, base lang to sa na-experience ko ha. Kaya gusto kong i-share sa inyo kasi baka mamaya na-experience na pala to sa buhay niyo ngayon guys. Para para makatulong naman ako sa inyo kasi hindi po talaga guys, hindi po talaga magandang nakakasalamuha ang ganitong klase ng tao. Napaka-unhealthy po, napaka-toxic, napaka-energy draining nila. Kaya gusto kong maging aware kayo guys kasi naranasan ko siya guys. Hanggang sa ngayon guys, hanggang sa ngayon nagpaparamdam pa rin yung narcissist ngayon na yon, na nararamdaman ko pa rin siya hanggang ngayon. So ngayon guys, pag-uusapan naman natin guys, paano nga ba natin mapaglabanan, paano nga ba natin iwasan ang mga narcissist na to, paano nga ba natin sila i-outsmart. Unang ko sa inyo guys, tips ko sa inyo guys guys, huwag kayong makipag-engage ng long conversation sa isang narcissist guys kasi habang tumatagal yung usapan nyo guys, lalo kayong makukontrol, nila kayo ng paraan na makontrol kayo, kaya iwasan nyo talagang makipag-usap ng matagal sa kanila. At saka guys, kailangan mag-set kayo ng boundaries guys. Kapag may sinabi yung narcissist sa inyo guys na ganito gawin nyo, ganito ganyan, huwag nyo susundin guys kasi pag sinunod nyo yan, maniwala kayo sa akin, kukontrolin kayo niyan. At saka guys, ipakita nyo sa mga narcissist na yan na napakataas ng self-confidence nyo, napakataas ng self-esteem nyo, kayang-kaya nyo tumayo sa sarili nyong paa, na hindi nyo na sila kailangan sa buhay nyo guys. Ganon guys, ganon ang ipakita nyo guys, kasi sigurado madidefeat nyo ang na yan, narcissist na yan, kapag ganon ang nyo ang mindset nyo guys, yung napakataas ng self-confidence nyo. Kahinaan nila yan guys. At saka guys, wag kayong guys, yung mga narcissist na yan guys, mahilig yan silang magdrama nang walang katotohanan. Yung mga drama nila guys, yung mga sinasabi nila, walang katotohanan yan. Gusto lang nilang magdrama kasi gusto lang nilang kunin yung reaction niyo. Halimbawa, nagkukwento sila ng mga nakakaawa guys, tapos naging emotional din kayo kasi naawa kayo doon sa kwento. Ngayon guys, doon naman nila kayo dadaliin sa emosyon na naman guys, gawin nilang kahinaan yan. Kaya ko daw, wag na wag kayong magbigay ng reaksyon sa mga narcissist na yan. Kasi guys, ang inyong reaksyon, ayan ang supply nila bilang narcissist. At saka guys, kapag halimbawang may gusto kayo, may mga plano kayo sa buhay nyo, may mga gusto kayong gawin, huwag na wag din yung ipapaalam sa mga narcissist na yan. Kasi guys, hahadlangan nila kayo. Ayaw nilang matupad nyo yung mga pangarap nyo. Kasi nga ayaw nga nilang malamangan. Gusto nila sila yung mas lamang kaysa inyo. Kasi feeling nila superior sila. Feeling boss kasi yan sila sa relasyon guys. Kaya gusto nila kayong aandirin. Yun lang guys ang masasabi ko guys. Kasi yun lang ang na-experience ko sa buhay ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Para maging aware kayo guys. Hanggang doon na lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana nakapulot kayo ng aral kahit paano dito sa aking senior. At huwag nyo naman kalimutang i-like yung aking video guys. Paki-subscribe na rin yung aking channel. Paki-pindot ang bell button para ma-notify kayo agad guys sa tuwing mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang. Bye-bye!